Ang known world o kilalang mundo ay napakaliit lamang kumpara sa lawak na meron ang Dark Continent. Ang unang tao na bumalik sa napakamapanganib na lugar na iyon matapos itong lisanin ng mga ninuno ng lahi ng mga tao, libo-libong taon na ang nakakalipas, ay walang iba kundi si Dawntrix. Mahigit 300 taon na ang nakakalipas, si Dawntrix ay nagsimulang maglakbay papunta sa Dark Continent. Siya din ang kauna-unahang chairman ng Hunter Association at nagtatag nito. Nagsimula siyang maglakbay at gumawa ng journal na libro para sa mga maglalakbay sa Dark Continent. Naniniwala siya na dapat malaman ng mga tao kung saan talaga ang pinagmulan ng sangkatauhan. Siya ay unang lumapag malayo sa timog silangan na baybayin ng Lake Mobius. Dito niya unang nasaksihan ang mga mas kakaiba at pambihirang nilalang malayo sa kilalang mundo. At mas madali din siyang nakasabay sa mas malupit na patakaran ng kapaligiran dito. Karamihan sa mababangis na hayop ay kanyang napapaamo. Likas kay Dawntrix ang makapagpaamo ng isang nilalang kahit na ito ay napakabangis at ngayon niya lamang nakita. Sa pagharap niya sa isa sa mga 5 banta, una niyang nakita ang Hellbell. Dito niya naimapa at naisulat ang katangian, panganib at resources na meron sa pugad ng Hellbell. Sinasabing kapag natuklaw ka ng Hellbell, ang biktima na natuklaw ay lubhang magiging agresibo. Maaaring magresulta sa pagiging isang homicidal na damdamin. Ang biktima ay maaaring maging brutal na pumaslang o magpakamatay mismo. Nag-iisa lamang ang Hellbell na species na nagbabantay sa mapagkukuha ng resources sa Dark Continent, ang Nitorize o ang halamang nakakapagpahaba ng buhay. Matagumpay na nakakuha si Dawntrix ng Nitorize nang hindi nilalabanan ng Hellbell sa tulong ng kanyang likas na abilidad. Bilang isang matagumpay na hunter, siya ay may super advanced setsu. Ang pag-iral ng kanyang presensya ay napakalabong maramdaman basta-basta. Sa pamamagitan ng Nitorize, lalo pang napahaba ni Dawntrix ang kanyang buhay, sapat upang maisulat niya ang Journey to the New World na libro, paglalakbay sa bagong mundo na Dark Continent. Siya ay nananatiling buhay mahigit sa 300 taon. Matapos galugarin ang buong lugar na sakop ng malayong timog silangan ng baybayin ng Lake Mobius, inabot si Dawntrix ng 5 taon at nalaman pa ang iba't iba pang hindi maipaliwanag na bakas ng mga misteryo sa lugar na iyon at nagpasya na bumalik sa kilalang mundo kasama ang ilang nilalang at likas na yaman ng Dark Continent. Sinasabing ang ilang magical beasts at ang tinatawag na World Tree sa kanilang kilalang mundo o known world ng Hunter x Hunter ay si Dawntrix ang may dala sa iilan nito. Siya ay bumalik sa kadahilan ng naisip niyang hindi niya kakayanin mag-isa ang misyong ito. Sa kanyang pagbalik sa kilalang mundo, siya ay nagtatag ng isang Hunter Association. Naniniwala si Dawntrix na balang araw, ang ilang mga hunters ay lalakbayin din ang Dark Continent. Matapos ang ilang taon, siya ay nagbitiw sa pagiging isang chairman ng Hunter Association upang ipagpatuloy ang paggalugad sa Dark Continent at gumawa ng isang journal na libro upang makatulong sa susunod na henerasyon ng mga hunters upang lakbayin din ang lugar na ito. Sa pagbalik ni Dawntrix sa Dark Continent, siya ay nagpasyang tumungo sa hilagang silangan ng baybayin ng Lake Mobius. Dito niya nadaanan ang isla na tinatawag na New Continent sa bahagi ng untamed waters ng Lake Mobius. Inakalang bahagi ito ng Dark Continent na sa katunayan ay isa lamang isla sa pagitan ng untamed waters at dark waters. At ang New Continent ay kinokontrol ng angkan ng mga magical beasts sa Dark Continent na tinatawag na Gatekeeper. Ang pagiging malapit at mabuti sa mga hayop ni Dawntrix ay nagbigay daan upang mapadali ang paghatol sa kanya ng mga ito. Si Dawntrix ay madaling nakapasa sa mga gatekeeper upang mabigyan ng isang guide o gabay na isa ding magical beast na magdadala sa kanya sa hilagang silangan ng Dark Continent.
Sa pagtapak niya sa baybayin ng hilagang silangan ng Dark Continent, agad niyang napansin ang mas mapanganib na environment na meron dito, na mas mapanganib pa kaysa sa mga nakaharap niya sa pugad ng Hellbell. Dito din, may napansin siyang bakas ng mga nilalang na makikita din sa kilalang mundo o known world ng Hunter x Hunter. Hindi masabi kung kabilang sa lahi ng mga ninuno ng mga tao o isa ding magical beast, kaya napagpasyan niya na mangalap pa ng iba pang pagtuklas hanggang sa napadpad siya sa matarik na bahagi ng saklaw ng bundok. Ang malakas na madilim na aura ang kanyang naging gabay upang makita ang isa sa 5 banta ng Dark Continent, ang Pup. Nasaksihan ni Don Trix ang madaming bilang ng mga ito. Sumisip-sip o nagpapakain sa madaming bilang ng mga itsurang tao na lumiit na may nakakabit na tila ugat sa mga ulo ng mga biktima nito. Ayon kay Don Trix, ang mga biktima ay ginagawang alaga ng mga Pup na nilalang dahil sa lakas ng aura at sa dami nito, hindi nagawang makalapit ni Don Trix upang makakuha ng likas yaman dito, ang Unman Rock. Isang mahiwagang bato na lumilika ng kuryente kapag inilagay sa ilalim ng tubig. Ang isang maliit na bato nito ay kaya makabuo ng 20,000 kWh sa isang araw. Ayon pa kay Don Trix, para makuha mo ang Unman Rock, kakailanganin mo ng matinding bilis. Bilis na kasing bilis ng isang liwanag o speed of light, na ayon pa kay Don Trix ay mga piling nilalang lang ang makakaabot sa limitasyon na bilis na iyon. Napag-alaman din ni Don Trix na ang mga sinaunang tao na naunang sumubok na kuhain ang Unman Rock ay siyang mga naging biktima ng mga Pup. Dahil sa pagkamangha ni Don Trix sa mga nilalang na ito, sila ay idinetali sa libro na ang buong pamagat ng nilalang na Pup ay mababasa ng isang pagpapalitan sa pagitan ng buhay at kasiyahan na maaaring nauugnay sa mga kakayahan nito, at sinasabing may kakayahang umamo ng mga tao, bagay na nagbigay kay Don Trix ng kagustuhan na malaman pa ang iba't iba pang misteryo sa Dark Continent. Isa pa ding misteryo ang buong katangian ng Pup, kahit na ito ay naisulat at naimapa na ni Don Trix sa kanyang libro, na mapaghanggang sa ngayon ay patuloy pa din itong hinahanapan ng iba pang impormasyon ni Don Trix sa mga nilalang na ito, dahil na din sa napakalakas na aura at sa tindi ng pamamaraan ng Pup upang mabantayan ang kanilang lungga, na kahit na mismo si Don Trix na binansagang matagumpay na hunter ay di magawang makalapit sa mga ito, dahil sa oras na tumapak ka sa lungga nito, sa isang kisap mata ang mga biktima ay makakaramdam ng kasiyahan sa paligid ng lungga ng mga Pup, na tila sila ay nahihipnotismo ng mga ito, na sa katunayan sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Pup. Ang mga biktima na nakabitan ng ugat na galamay ng mga Pup ay siyang nagbibigay sa kanila ng imahinasyon na magdadala sa kanila sa walang hanggang kasiyahan habang buhay na bulag ng tagasunod ng mga Pup. Ilang taon pa ang lumipas, si Don Trix ay natuklasan ang mga labi ng kulupon ng mga human magical beasts na pinaniniwalaan na minsang pinagarian ang lugar na iyon. Sila din ang dahilan kung bakit may mga bantang halimaw na kinakalat sa buong kontinente ng Dark Continent. Sa kanyang pagkalap pa ng iba pang impormasyon, siya ay napadpad sa hilagang baybayin ng Lake Mobius, at dito niya natuklasan ang isa sa 5 banta, ang Bryon. Ang Bryon o ang tinatawag na The Botanical Weapon ay may napakalaking spear o globo sa ulo nito na may katawang tao. Matatagpuan ito sa isang sinaunang sirang lungsod ng Labyrinth o Ancient Ruins Labyrinth City, na halos 400 kilometro mula sa gilid ng isang kagubatan ng hilagang lawa ng Lake Mobius. Sa pangkalahatan, ang labyrinth ay isang sinaunang simbolo na nauugnay sa pagkabuo. Pinagsasama nito ang imahe ng bilog at ang spiral sa isang mindering, ngunit may layunin na landas. Ang labyrinth
ay kumakatawan sa isang paglalakbay sa ating sariling sentro at bumabalik muli sa mundo. Matagal nang ginagamit ang mga labyrinth bilang meditation at mga kasangkapan sa pagdarasal. Ang bryon ay isang species o iba pang taxonomic group kaysa sa isang solong nilalang. Pagdating sa pagpaparami, kung sila ay kondisyon, sila ay mabilis makapagparami na mas mabilis pa kaysa sa tao. Sila din ay nabibilang sa dome na kategorya na may pinakamataas na ranggo, na uri na gaya ng sa tao, na mas kilala din bilang isang super kingdom o empire. Sila ang tagapag-alaga ng ruins, na sa katunayan sila ay nagbabantay sa isang hindi patukoy na halaman, ngunit may kakayahang makapagpagaling ng kahit anong uri ng sakit at karamdaman. Ang mga bryon din ay kayang pumaslang ng isang nilalang na may ranggo ng isang class B nang walang kahirap-hirap. Sila din ay umaatake nang walang paghihimok sa oras na tumungtong ka sa teritoryo nito. Walang alinlangan na pinasok ni Don Prix ang mga guho ng mga lumang syudad. Ang bilang ng bryon na nilalang ay hindi tataas sa 100 bilang. Nagawang mapagtagumpayan ni Don Prix na makakuha ng ilang halamang gamot na binabantayan ng bryon. Dahil ang ibang bryon ay kinakailangan pa ng sapat na nutrisyon na magbibigay sa kanila ng natatanging lakas na meron sila. Napag-alaman din na ang bryon ay nanganganib ng maubos sa kabila ng abnormal na bilis nilang makapagparami kung sila ay nasa kondisyon. Patunay sa kanilang pagkaubos ay ang mga natitirang bakas ng bahagi ng kanilang sinaunang sirang lungsod ng Labyrinth City.